Ang natural na gas ay natuklasan sa mga lugar na ibinalik sa Department of Energy at hinahangad naman ng Energy World International na gamitin ang natuklasang gas na ito sa pamamagitan ng pagdadala nito sa Pampang sa Lugos Island, kung saan ito ipoproseso at gagamitin bilang pundasyon ng isang bagong petroleum park na magbibigay ng pag-unlad ng ekonomiya at malinis na enerhiya para sa Pilipinas. Yun pa lang mga utol, no? Good news talaga ito. Sa totoo lang, 'di ba? Na napakayaman pala ng ating bansa sa mga natural gas and oil, no? Napapalibutan tayo nun, especially sa may bahagi na yun ng Mindanao. At 'di ba, napakalaking tulong nito sa ekonomiya ng ating bansa, no? Hindi ba? Baka ano pa tayo, mapasama pa tayo in the near future, mapasama pa tayo sa isa sa mga pinakamayayamang bansa sa buong mundo nang dahil dito sa ating mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Itong mga nakaraang taon lamang ay naglabasan ng mga video sa social media kung saan may natuklasang mga bagong reserve ng natural gas and oil dito sa atin sa Pilipinas, particular sa Mindanao. At 2 beses ko na na-feature ito, yung exploration ng gas, dahil napakalaki nga ng mina ng gas and oil o natural gas dito sa ating bansa, dun sa bahagi na yon ng Mindanao. So ano nga bang kahalagahan ng liquefied natural gas at anong maitutulong nito sa ating bayan? Masasabi kong napakalaki, 'di ba? May mina ka ng gas, 'di ba? Ganun lang. So alamin na natin ang kahalagahan nitong liquefied natural gas na matatagpuan sa Mindanao. So at kung ano ba ang ginagawa ng gobyerno natin hinggil dito. Sa kabi-kabila ang pagsusulputan ng mga oil at natural gas deposits sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ay tila nagpapahiwatig na ang mga ito na oras na upang Sipin mo, diba? Nahihiwalay na agad sa tubig. Tuloy na natin. Umpisa na ng ating gobyerno ang pagkuha sa mga ito para mapakinabangan na ng ating bansa at ng mamamayang Pilipino. Tama. Ang pagsusulputan ito ng mga oil at natural gas deposits ay nagpapahiwatig din ito na hindi na kailangan gumastos pa ng ating gobyerno sa paghalugad at paghahanap sa mga source ng oil at gas deposits dahil kusa na itong lumalabas at ibinibigay sa atin ng inang kalikasan. At ang kulang na lang nito ay suporta galing sa ating gobyerno. Isa pa yung deuterium gas na noong panahon pa ni Ferdinand Marcos natagpuan nila, no, na marami sa bahagi ng karagatan sa Mindanao. Okay mga utol, isa pa yun, napakayaman ng ating bansa, no? Kung ito'y matutugunan at ma-explore ng gusto. Tuloy na natin. Isa sa mga pinagtutunang pansin ngayon sa Bangsamoro Autonomous Region in Maslim, Mindanao ay ang pagkuha sa nadiskubring natural gas deposits na matatagpuan sa dagat ng Sulu, kung saan ay matatandang noong Oktubre ng taong 2019 ay nagkaroon ng groundbreaking ceremony sa munisipalidad ng Lugos, Sulu na pinangungunahan ng mga lokal na opisyal ng nasabing munisipalidad at maging ng Bangsamoro government at ng katuwang nito na British enterprise na Energy World International. At meron na ring mga kausap na talagang mga mag-e-explore, no? Yung mga iba't ibang kumpanya galing sa ibang bansa na interesadong magtayo ng refinery, nung planta para ma-explore at makuha itong mga natural gas natin. Okay mga utol, tuloy na natin. Ito ay upang magtayo ng isang liquefied natural gas refinery plant na siyang magpuproseso sa makukuhang natural gas sa dagat ng Sulu bago ito i-export at magamit ng mga tao. Kaya sa video na ito amigo, ito klasin at alamin natin kung para saan ba ang liquefied natural gas refinery plant at ano nga ba ang LNG o liquefied natural gas, paano nga ba ito pinoproseso at gaano nga ba ito kalaga sa ating bansa. Okay, ang video na ito ay mula kay Tom Sense. Okay mga utol, subscribe nyo yan, pindutin nyo lang to at pipindutin nyo yung notification bell, lagay nyo all. Okay? Ang Sulu ay isa sa mga bahaging lalawigan ng Bangsamoro Autonomous Region in Maslim, Mindanao. Ito ay binubuo ng 19 na mga munisipalidad at isa na nga dito ay ang munisipalidad ng Lugos, kung saan ay dito itatayo ang isang $2.3 billion na liquefied natural gas refinery plant na siyang magpuproseso sa makukuhang natural gas sa dagat ng Sulu. Kung napanood nyo mga utol, yung nilabas kong 10 pinakamahihirap na probinsya sa Pilipinas ay kasama dito ang Sulu. At kung ito'y matutuloy, mangyayari itong refinery ng natural gas and oil natin,
dyan sa bahagi niyan Mindanao, uunlad ng biglaan at lalakas ang Mindanao. So, yung mga kapatid natin, mga Muslim at yung mga nakatira doon, hindi na, kumbaga, mas gagaan ang kanilang pamumuhay. Siyempre, kasama na ang buong Pilipinas. Okay, ito yung pag-unlad ng buong bansa natin. Okay, kung sakaling magsisimula na. Pero, siyempre, magtatayo pa ng planta, magdidrill pa yung mga yan, so medyo matagal pa. Pero kung ito itutuloy-tuloy, siyempre, sa mga susunod na mga panahon o mga dekada, mararamdaman na natin, o kung hindi man tayo makaabot yung mga susunod na henerasyon, sila yung makikinabang sa mga natural nating yaman. Okay, tuloy na natin. Sa pagtutulungan ng Energy World International at ng lokal na kasosyo nito na Hadar and Midsar Oil and Gas Corporation, ay nagsagawa ito ng groundbreaking rites sa Barangay Parian, Kayawan, ang isa sa mga island village sa Lugos na natagpuang may malalaking natural na deposito ng langis at gas na pinaniniwalaang nag-uugnay sa petrolyo ng mayamang Brunei Darussalam. Ang proyektong ito ng Lugos ay siyang inaasahang magsisimula sa pagunlad ng ekonomiya sa Bangsamoro Autonomous Region in Maslim, Mindanao. Dahilan kung bakit ito ay lubos na tinatanggap sa rehiyon. Ito ay ayon kay Mayor Hajiri na siya ring Pangulo at punong ehekutibong opisyal ng Hadar and Midsar Oil and Gas Corporation. Alam ng Energy World International na mayroon ng sapat na gas na natuklasan sa Sulu Archipelago na maaaring maglabas ng taunang output na 1 milyong tonelada ng LNG na higit sa sapat upang ipamahagi ang 1,000 megawatts ng kuryente sa loob ng 20 taon. Ang natural na gas ay natuklasan sa mga lugar na ibinalik sa Department of Energy at hinahangad naman ng Energy World International na gamitin ang natuklasang gas na ito sa pamamagitan ng pagdadala nito sa Pampang sa Lugos Island, kung saan ito ipoproseso at gagamitin bilang pundasyon ng isang bagong petroleum park na magbibigay ng pag-unlad ng ekonomiya at malinis na enerhiya para sa Pilipinas. Yun pa lang mga utol, no? Good news talaga ito. Sa totoo lang, 'di ba? Na napakayaman pala ng ating bansa sa mga natural gas and oil, no? Napapalibutan tayo nun, especially sa may bahagi na yun ng Mindanao. At 'di ba, napakalaking tulong nito sa ekonomiya ng ating bansa, no? Hindi ba? Baka mapasama pa tayo in the near future, mapasama pa tayo sa isa sa mga pinakamayayamang bansa sa buong mundo nang dahil dito sa ating gas. At syempre, pag mayaman ng bansa, syempre magaan ang pamumuhay ng bawat mamamayan. Okay? So good news talaga ito mga utol. Sana lang magtuloy-tuloy, 'di ba? Tuloy na natin dahil matagal na naman itong nakabinbin. Ang Lugos Island Petroleum Park ay magpapasimple sa pagbuo ng mga umiiral na natural na pagtuklas ng gas sa dagat ng Sulu at maging sa mga nakapaligid na lugar. Ito ay bubuuin ng isang LNG production at export terminal, seaport, airport, industrial precinct, residential area, at power generation. Isipin mo parang planchadong-planchado na, no? Kumbaga pasisimulan na lang. O malamang sinisimulan na, 'di ba, mga nagdi-drill na sila ng mga nakaraan. Nagdi-drill na yung mga kumpanya para malaman kung saan talaga maglalagay ng mga planta. Parang syempre, pinag-aaralan nila yan. Okay? At mas alam nila yan. Mga eksperto sila sa pagmimina ng gas and oil. Yung mga kumpanya na yan. Tuloy na natin. Ang pamumuhunan ito ay magdadala ng trabaho at pagunlad ng pananalapi sa Mindanao na matagal nang nasalanta ng bangungot sa seguridad. Sa pagkakaroon ng BARM ay inaasahang magsama-sama ang lahat ng mga armadong elemento na matagal nang naninira sa nasabing rehiyon. Ito ay upang ihatid ng kapayapaan at kaunlaran hindi lamang sa rehiyon ng BARM. Peace na sila lahat, no? Dapat naman talaga para simula na ng pagbabago at pag-asenso. Yun naman yun lang naman siguro ang common goal ng bawat grupo na nandyan sa Mindanao. Okay, tuloy na natin. Hindi pati na sa buong Mindanao. Ang nakaplanong refinery plant ay bubuuin sa angkop na panahon sa hinaharap at ito ay dinisenyo sa paraang matugunan nito ang domestic demand ng Pilipinas at para din matugunan ang mga pangangailangan ng export market. Para saan nga ba ang liquefied natural gas refinery plant? Well, ganito. Ang liquefied natural gas refinery plant ang siyang pumipino sa natural gas na makukuha mula sa kailaliman ng lupa at pinupunan nito sa isang dalisay, puro at mahusay na anyo ng enerhiya. Ang ibig sabihin nito
na upang makagawa ng isang liquefied natural gas sa refinery plant ay dadaan muna sa isang proseso ang natural gas na makukuha ng oil rig mula sa kailaliman ng lupa, at mula sa oil rig ay dadalhin naman ang natural gas patungo sa isang treatment at processing facility na matatagpuan sa kalupaan kung saan nakatayo ang nasabing pasilidad. Sa prosesong ito ay dito hinihiwalay ang mga non-hydrocarbons na nahalo sa natural gas katulad na lang ng hydrogen sulfate, nitrogen, carbon dioxide at maging tubig, at ang matitira na lang ay ang purong natural gas. At gamit naman ng malalaking tubo ay dadalhin naman ang purong natural gas patungo sa isang liquefaction facility o liquefaction plant, at dito ay papalamigin ang nasabing gas sa temperatura na minus 260 degree Fahrenheit o 162 degree Celsius. Ang proseso ng paglamig nito ay nagpapaliit sa dami ng gas ng 600 beses sa dati nitong volume, at ang naging resulta ay isang liquefied natural gas na walang kulay, walang amoy at hindi nakakalason, at handa na para sa transportasyon. Isipin mo, pinaliwanag niya yung buong proseso, mga utol, no? Napakasimple, no? Pero mahirap yun, siyempre. Kaya pinaliwanag niya lang na simple yung isang komplikadong proseso, pero napaka-komplikado ng proseso na ito. Tingnan mo yung mga planta, no? Isipin mo, ihiwalay yung mga hydrogen sulfate, yung mga ibang mga elemento na hindi kasali para kaya nga refinery plant, no? Yung kukunin lang yung kailangan nila, yung natural gas. Okay, mga utol? So yun na yun yung proseso na mangyayari. Kaya medyo matagal yung pagtayo pala ng planta na to. Siyempre, medyo matagal na yan. Okay, tuloy na natin. Pero napakagandang, napakalaking tulong nito sa ating bansa. Okay, kung magsisimula na, isipin mo, bukod sa konsumo natin, na matutugunan ang ating personal na konsumo sa kuryente, ito yung magdudulot ng kuryente, makakapag-export pa tayo sa ibang bansa. O yun, doon na lang. Tuloy na natin. Ang liquefied natural gas ay iniimbak sa malalaking insulated tanks hanggang sa ito ay handa na para sa transportasyon, mapa-Pilipinas man o ibang bansa. Ang mga LNG ay binabiyahe sa iba't ibang dako ng mundo gamit ang mga LNG design tankers na may mga cooling facility upang mapanatili ang lamig nito. At kapag ang LNG ay nakarating na sa destinasyon nito, ito ay magiging gas muli sa mga planta ng regasification, at pagkatapos ay tinatapon ito sa mga bahay, negosyo at industriya kung saan ito ay sinusunog para sa init o upang makabuo ng kuryente. Ang enerhiya turn into kuryente. So simple lang. Mumura ang kuryente natin kapag nagkataon. Doon pa lang gagaan na pamumuhay natin dahil number 1 reklamo natin ay napakamahal ng kuryente dito sa ating bansa. Diba? Tuloy na natin. LNG ay umuusbong din ngayon bilang cost competitive at mas malinis na transport fuel, lalo na para sa shipping at heavy duty road transport. Well, sa ngayon amigo ay ang LNG power plant sa Pagbilao, Quezon pa lamang ang meron tayo dito sa Pilipinas, at ito ay kasalukuyan pang itinatayo na siyang magsisilbing source ng regasified LNG power plant. Taga dyan ako kung tawagin niya na Hopewell. Hindi ko alam bakit tinawag na Hopewell, pero matagal na nag-ooperate yan. Tuloy na natin. Pag natapos na ito, at inaasahang magiging ito ang pinakauna sa ating bansa. Inaasahan naman na sa pagsisikap ng mga lokal na opisyal ng Bangsamoro Region sa pakikipagsapalaran sa ambisyoso ngunit magagawang proyektong ito, ay mabibigyan na ito ng sukdulang prioridad ng ating gobyerno upang sa ganun ay umunlad lalo ang ekonomiya ng bansa at umangat pa ang pamumuhay ng mamamayang Pilipino. Ang binibigay sa atin ito yung pag-asa na parang 'di ba dating-dati parang wala ang pag-asa yung pamumuhay dito sa Pilipinas, hindi na magbabago. O eto na yun. Hindi man natin abutin yung mga susunod na henerasyon, sila yung makikinabang, which is a good thing. Okay? Ibig sabihin, napakalaki pa rin ang pag-asa ng ating bansang Pilipinas dahil mayaman tayo sa mga ganitong bagay, no? Bukod sa kalikasan, dyan, sa natural gas and oil. No? Isipin mo tayo makakapag-supply, no? Tuloy na natin. At sa pagupo naman ng Administrasyong Marcos ngayong taong 2022 ay asahan pa na ipagpatuloy at mas dadami pa ang mga proyektong pang-enerhiya na itatayo sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Kasi yun talaga yung plano ng kanyang ama. Kaya napakaraming ang pinatayong power plant ni late President Ferdinand Marcos, no? Ang gagawin ngayon malamang ni Bongbong Marcos ay itutuloy niya na lamang at tututukan niya yung mga dating nabinbin na plano
o dadagdagan pa, gaya nito, yung natural gas and oil natin, kung meron yan, malamang tututukan ito ng ating bagong presidente. So mabuhay ka, President Bongbong Marcos, di ba? Hindi man, 6 na taon lamang ang kanyang termino kung sakali, di ba, kung hindi siya tatakbo ulit. Pero yung kasunod niyang presidente, na may magpatuloy hanggang maabot natin yung ating inaasam, di ba? Na tagumpay. Tuloy na natin. Amigo, anong masasabi mo sa proyektong ito ng ating bansa? Comment down your opinion upang mapag-usapan natin ang iyong komento. Ukol dito. Ako masaya kung anong iko-komento ko, masaya ako. Good news ito para sa atin, no. Yun. Kayo, gusto ko malaman ang inyong komento hinggil dito sa ating natural gas and oil reserve. Okay, na pag-asa ng bayan ang hiyahatid. Okay mga utol, gusto ko malaman ang inyong komento. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa niyo pagsuporta. Good news ito. Okay, keep safe mga utol. God bless. Mag-iingat kayo palagi. And saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.